this Friday. Although naka-leave ako today, but we've got the activities and meron namang work si My Labs later in the afternoon. Kaya inunahan na namin kahapon. Ayan, ganda ng shirt natin. Siyempre, proud tayo. Pilipinas. Ayan. So, nag-leave nga ako today kasi may mga electrician na mag-i-install ng solar system today. So, may mga around 2 hours na power outage. So, since nagwo-work ako from home, so hindi pwedeng magkaroon ng interruption. Kaya I decided na mag-leave na lang ako the whole day para to give way for the insulation ng solar. And yun, so dumating sila ng around 8 o'clock. So possibly mga 4 hours work lahat. And the good news is sinabihan naman ako na previously kasi yung quotation is may south facing na solar panels na ikakabit. But upon measuring up, so kaya naman dito sa north and northeast ata. So mas maganda kasi yun yung best practice na sa north facing ikabit yung solar panels para for better power generation. And yun nga, sinabihan naman ako na feasible naman, unlike nung initial check nila na nag-quote sila outlining dito sa south facing side. So yun, siguro probably mga 4 hours work by 12 noon tapos na sila. So let's see. Ayan, na-install na yung solar system. So it took them 4 hours work. So dumating sila mga 8 and then almost 12 natapos na. So dito ko pinakabit sa garage yung inverter. So malapit dito sa may labasan ng garage. So I chose Fronius inverter kasi based from reviews ito yung pinaka most efficient daw and reliable. And in terms of yung app management, monitoring, ito rin daw yung the best. So, yan. Nakabit pa lang siya, naka-power off pa siya. I was informed na I'll get an invite para ma-add itong PV system. And I have to accept that para maka-login ako. So, around 1 to 2 days pa daw, but sometimes it's faster. So all I have to do from now is await until ma-inform ako ng Western Power para kung ready na siyang i-on. But meanwhile, naka-off muna siya. Ayan. Ayan, so last Friday, na-install na successfully yung solar panel and smooth naman yung insulation. So it took probably around 4 hours to complete the insulation. So the installers arrived around 8 a.m. in the morning and by 12 noon completed na yung insulation. So smooth naman, very accommodating yung nag-install. May mga questions tayo, sinagot naman. And so yun, ito na yung in-install na inverter. So as I've mentioned previously, Fronius inverter yung pinili natin kasi based from feedback, ito yung pinaka most reliable and in terms of app monitoring, ito rin yung pinaka efficient. And just recently today, we just received an update na hindi pa kasi siya online. So it would require, I was informed last Friday na it would take around 5 business days para ma-approve ng Western Power, which is yung electric provider dito sa WA. But the good news, just around this afternoon, around 4 p.m., we just received an update from Region Power. Siya yung nag-install ng solar panel.
na pwede nang i-activate. So, pwede na nating i-power on yung Fronius inverter. So, surprisingly, akala ko around 5 days yung approval from Western Power. Pero it only took yung weekends and whole day. So, around 4 p.m. natin hindi lang natin napansin yung email. Hindi natin napansin. And pwede na pala siyang power on. So, tara. Tingnan natin kung paano natin ma-power on yung Fronius inverter. So we were given instructions na when turning it on for the first time, of course, await for the approval, the email approval and notification, which we did. Nakuha na natin yun around 4 p.m. And we were told na to turn on yung PV system is you have to power on first the DC, which is yung Fronius, and then yung AC isolation, which is ito yung main power. And kung ipa-power off naman, reverse dapat. So ito muna, kung ipa-power off before yung actual inverter. So on na natin. So subukan natin. So on muna natin to. So, it would allow an effort. So, konti lang. Medyo may effort na konti. And, i-on na natin yung inverter hanggang dito. Ayan. And, right now, it's blinking green. So, I think it's connecting to Wi-Fi kasi na-commission na nila yan last Friday. Configured na yan to connect to our Wi-Fi. And na-accept na natin yung invite. So, yan. Dapat ano siya, solid green. As indication na connected na siya sa ating Wi-Fi. So, it may take a while. Let's wait for a few seconds. So, iba na yung change ng status. It's amber. So, wait natin I think solid green dapat itong nasa middle. So, let's see. And titingnan natin sa app kung online na siya. So, tingnan natin sa app kung online na. So, Solar Web dapat Solar Web yung app, yung name ng app. So, na-install na natin to previously, yung Solar Web app. Siya yung monitoring app ng Fronius. And na-accept na natin yung invite din. So, ayan, wala pa siya. Hindi pa siya connected. It's still showing data transfer interrupted. So, hindi pa siya connected. So, let's wait a few more minutes. So, tingnan natin hanggang solid green na to. So, may solid blue na dito. Oh, I think dapat connected na. I think solid blue dapat itong na to. Yung indicating na connected na siya sa Wi-Fi. Ayan. So, refresh. Try nating i-refresh yung app. And it's all good now. We just have to wait until mag-solid blue yung dito sa right side, indicating na connected na siya fully sa Wi-Fi. So ito, kita nyo. I'm not sure kung nakikita nyo, but this one indicates sa rightmost my Wi-Fi icon. If it's solid blue, it means it's fully connected to Wi-Fi. And ni-refresh ko lang yung just need to refresh yung app, and yan, meron na siyang generated na 17 watts. Ayan. So, yan, all good. So, I just need to get familiarize myself dun sa monitoring. And yun. So, by the way pala, nakwento ko dun sa previous recording ko na Regen Power pala yung insulation company na kinontak ko.
Pero yan, you can send me message kasi I just learned na mayroon din silang subcontractor. So maybe if I knew it before, I could have resorted to contact directly yung subcontractor. But anyway, ganun talaga. So late na natin nalaman. But yung message nyo ako sa comment section below if if you'd like to know kung sino yung subcontractor na I find reliable na nag-install nitong solar system natin dito sa house. Ayan, see ya! Ayan, so pumunta muna tayo quickly dito sa school ni Bella kasi merong parent information night. So, or sa Pinas, ang tawag sa atin yung parent teachers meeting. So, ito yung first parent information night this school year. So, yan, tingnan natin kung ano yung mga school-related activities. Yan. Funny to say, pero attend lang naman ako ng parents-teachers meeting, pero para akong kinakabahan na. Hindi sanay. Mga mag-nosebleed tayo.